Yo mga idol, kamusta? Sports Talk PH nga pala. Ang banat ni Tapales, pag-usapan natin yan mga idol. Ngunit bago ang lahat ay huwag kakalimutang mag-subscribe at i-click ang notification bell button for more sports talk. So alam nga po nating lahat na matapos matalo ng ating pambato na si former Unified Super Bantamweight World Champion Marlon Tapales via 10th round knockout sa naging undisputed title fight nito kontra sa undefeated 4 Division World Champion Japanese Monster na Naoya Inoue, ay agad naglabas ng reaksyon ng isa pa nating pambato na si Angas ng Pinas, former 3 Division World Champion General Casimero patungkol dito, kung saan sinabi ni Casimero na base umano sa ipinakitang performance ni Tapales ay parang ayaw daw nitong manalo sa laban at bagko sinusubukan lang daw nitong makasurvive. Bukod dyan ay sinabi din ni Casimero na tune-up fight lang si Tapales para kay Inoue. At dahil po dyan ay tila hindi talaga natuwa si Tapales sa mga salitang binitawan ng Angas ng Pinas. Pagkadating po kasi kahapon ni Tapales sa Pilipinas, ay natanong ito ng PTV sa airport kung nababalitaan daw ba nito na sumisingit na naman sa usapan si Casimero. At dito nga po ay seryosong sumagot si Tapales na sino daw ba si Casimero kasi hindi niya naman daw ito kilala. Sumisingit na naman sa usapan si Janriel Casimero. Sino yun? Hindi mo kilala yun? Hindi ko kilala yun. Okay. Sa maikling sagot po na ito ni Tapales ay hindi natin maikakaila na isa itong pangsupalpal patungkol sa mga birada ni Casimero. Kaya naman tanong ng mga Pinoy boxing fans ngayon ay kung may alitan bang namamagitan sa pagitan ni Casimero at Tapales. Sa kabilang banda naman mga idol ay ayon naman nga po sa ating kaibigan na si Pinoy Boxing Prodigy ay papalag daw ang ating pambato na si former WBC Featherweight World Champion Mark Magnifico Magsayo na labanan ang binansagang halimaw ng Japan, pero sa isang kondisyon. At ang kondisyon po na yan ay kung magtutuo silang dalawa sa isang catchweight fight sa 129 pounds. Base naman sa mga komento ng mga fight fans, ay positibo po ang karamihan dahil naniniwala sila na sapat na ang lakas na meron si Magsayo upang saktan si Inoue. Lalo pat may kakayahan din talaga si Magnifico na magpatulog ng kalaban sa pamamagitan ng isang suntok lamang, katulad ng ginawa niya sa huli niyang laban kontra kay Isaac Avelar. Subalit sa katunayan po ay malabo pa pong magtuo si Magsayo at Inoue sa lalong madaling panahon. Gawa na ngayon pa lang ay nakalatag na ang mga plano ni Inoue na bagamat undisputed Super Bantamweight World Champion na siya, ay gusto niya munang linisin ang dibisyon niya sa pamamagitan ng pagharap sa ilan pang mga bigating fighters ng dibisyon, katulad kay Luis Neri, Muradjon Akhmadaliev at Janriel Casimero. Habang si Magsayo naman ay world title fight sa 130-pound super featherweight division ang main target. Pero ganun pa man ay hindi din talaga malabo na magkrus ang landas ni Magsayo at Inoue sa hinaharap kung sakaling magkaabot sila sa iisang dibisyon. Samantala, habang naghahanda nga po ang super middleweight prospect Edgar Berlanga para sa kanyang laban kontra kay Padraig McCrory na gaganapin sa buwan ng Pebrero, ay sinabi pa din po nito na hindi niya pa din sinusukuan ang kanyang pangarap na makalaban ang undisputed super middleweight world champion Canelo Alvarez. Naniniwala po kasi talaga si Berlanga na sapat na ang kakayahan niya sa boxing upang matalo ang katulad kay Canelo. So hanggang dito na lang po muna tayo mga idol. Sports Talk PH, kakaiba ang laban ng mga Pinoy.